Mga kawakap, Team Kagurungnan po tayo. Sa video ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa pagtatalik. Banal ang pagtatalik, pero bakit hindi natin alam? Kaya tara, panoorin po natin ang napakagandang humilya ni Reverend Father Fidel Rora. Pag-usapan natin ang pagtatalik. Parang nasyak kayo. Hindi ko naman kayo masisi sapagkat ang pagtatalik or sex ay masyado nang pinapangit ng mundong ito sa pamamagitan ng maraming mga masamang impluensya ng Diablo. Pero sa totoo lang, banal ito. Mahalagang aspeto ito sa buhay mag-asawa. Hindi lamang upang sila ay magkaanak. Napakaganda po ng sinabi ni Father Fidel na ang pagtatalik ay banal, mahalaga ito sa aspeto ng pag-aasawa. Ang pagtatalik ng hindi kasal ay isang mabigat na kasalanan o mortal sin na kabilang sa offenses against chastity. Ang premarital sex ay isang act of fornication. Fornication is carnal union between an unmarried man and an unmarried woman. It is gravely contrary to the dignity of person and of human sexuality, which is naturally ordered to the good of spouses and the generation and education of children. Moreover, it is a grave scandal when there is corruption of the young. Nakasulat po yan sa Catechism of the Catholic Church, number 2353. Hindi lamang para panatilihin ang alam ng kanilang pagmamahal, kundi upang sila rin as a couple and as an individual ay patuloy na maging banal. Yes, ang pagtatalik in the context of marriage ay daan ng kabanalan. Tandaan po natin na ang kasal ay isa sa 7 sakramento. At ang sakramento basically ay itinatag ng ating Panginoong Jesucristo para magbigay ng grasya, biyaya, pagpapala sa tao. Napakaganda po ng katekismo ni Father Fidel Rora. Pinapaalala niya po sa atin na ang banal na sakramento ay itinatag ni Jesus para magbigay sa atin ng biyaya. Hindi po siya para magdala sa atin sa kasalanan. Banal ang pagtatalik sapagkat ito'y kalakip ng pagbibigay ng buhay na galing sa Panginoon. Hindi ito laro-laruan na itinuturo sa mga bata sa paggamit ng goma, lobo o kondom para iwasan daw ang sakit. Bakit mga bata ang tuturuan ng ganitong laro? Hindi po ba na ang tamang ituro sa kabataan ay ang magandang halimbawa ng matatanda at ang kalagahan ng buhay, ang kabanalan ng pagpigil sa sarili at ang tawag ay disiplina? Ang sakramento, therefore, dahil sa biyayang ito ay nakapagpapabanal, nakabubuti sa tao. Ganun ang sakramento ng matrimonyo. Pero, kaugnay nito, huwag natin kakalimutan na mahalagang bahagi ng kasal ay ang pagtatalik ng mag-asawa. Sapagkat sa pagtatalik ng mag-asawa. So, napakaganda po ng pinapaalala ni Father Fidel na ang isa sa mahalagang sangkap ng pagpapakasal ay ang pagtatalik. Ang pagtatalik o sex ay ginawa para po sa mag-asawa. Ibig sabihin, para sa mga kasal sa sakramento ng matrimonya lamang ng simbahan. Nakakalungkot po na ang ilan sa inyo ay tumatanggap ng komunyon na hindi kasal sa simbahan. Nakakalungkot isipin na marami po sa ngayon, sa mga naglilingkod sa simbahan ay hindi kasal sa simbahan.
Sa mga nagli-live-in, hindi kasal sa simbahan, parang hindi na natin isinasabuhay ang turo ng Panginoong Jesucristo na ang kalagahan ng pagtatalik ay ginagawa sa pagiging banal. Yung sinabi nila sa isa't isa, sa salita, I take you as my wife, I take you as my husband, ikaw lamang ang aking iibigin at itatanging karugtong ng buhay ko ngayon at kailanman. Yung sinabi nila sa altar ng simbahan sa salita, sa pagtatalik, pinapakita nila sa gawa, sa altar ng kama, ng silid nila. Maganda po ng sinasabi po ni Father Padil na ipakita natin sa gawa. Ang pagmamahalan ay hindi bawal, pero ang mga gawain na kalaan sa mag-asawa ay hindi pwedeng gawin ng hindi pa pinag-iisang dibdib sapagkat ang procreation ay isang malaking pananagutan. Catechism of the Catholic Church number 2353. Kung ano yung na-ratify, pinagtibay sa simbahan, nako-consummate, napapaging kumpleto sa pagtatalik ng mga mag-asawa. Sa pagtatalik, mas konkreto sila na nagiging iisa. Sa buong puso nila na pagbibigay ng sarili sa isa't isa. Maliwanag po ang sinasabi sa Catechism of the Catholic Church. Napakaganda po na sa buhay po natin ang tinuturo ni Father Pidil, lalo na sa mga kabataang babae na makakapanood ng bidyong ito. Lagi po nating tatandaan na mahalaga po kayo sa mahal na Diyos, sa mga kabataang babae. Paulit-ulit ko yung sinasabi na huwag niyong ibibigay ang iyong pagkababae, huwag niyong ibibigay ang iyong virginity sa hindi mo asawa. Nakakalungkot isipin na pinasok na tayo ng kademonyo ni Satanas, binago niya na yung paniniwala ng mga kabataan. Ang mga kabataang Pilipino ngayon, liberated na. Ang mga kabataang Pilipino ngayon ay nalibang na sa mga pornong pelikula. Nakakalungkot isipin na Katoliko tayong bansa pero pangalawa tayo sa Amerika sa panunood ng bold. Kaya sana sa mga kabataang babae at maging sa mga kabataang lalaki, sana kung magtatalik kayo ay kasal na sa simbahan. Po ang sinasabi sa Catechism of the Catholic Church about the union of spouses o pagtatalik. According to CCC, it achieves twofold end of marriage. Ano yung dalawang mahalagang hantungan dapat ng kasal? Una, ang pagkakaroon ng anak. Transmission of life. Maganda po na sinasabi niya na ang layunin ng pag-aasawa ay para magkaroon ng anak. Pangalawa, the good of the spouses themselves. So Dalawa, sa kabutihan po ng bawat isa. nakita po ninyo ang nagiging epekto ng pagtatalik in the context of marriage. Hindi lang para magkaroon ng anak, kundi para sa ikabubuti, ikababanal ng mga mag-asawa. Hence, talking about the sacrament, kung tayo ay bumuti, nang tayo'y bininyagan, kung tayo ay naging banal lalo nung tayo'y kinumpilan, kung nakabubuti sa atin ng ating pagkukumpisal, ang ating pag-attend ng banal na misa, kung nakapagpabanal sa amin ang banal na orden ng pagkapare, kung nakatutulong at nakapagbibigay ng biyaya sa may sakit, ang pagpapahid ng Santo Olio, gaya ng lola ko na months ago, kinakabahan na kami sapagkat nanghihina at wala nang ganang kumain. Nagpunta ako, pinakumpisal ko, pinahira ng Santo Olio. Ngayon lumalakas na siya. Kung ang mga sakramentong Napakaganda po ng sinasabi po ni Father Pidil na yung sakramento po ay may layunin po. Kaya yung 7 sakramento po, sana ay huwag po nating abusuin, huwag po nating
Kung ang laruan. mga sakramentong kababanggit ko pa lamang ay nakabubuti, nakapagbibigay ng biyaya sa tao, tandaan natin, kasama ang matrimonyo sa 7 sakramento at mahalagang bahagi ng kasal ang pagtatalik ng mag-asawa. Sapagkat doon, nabe-bless sila. Sapagkat kapag sila ay nagtatalik, nire-renew nila yung sa pamamagitan ng mga salita ay ang naging sumpaan nila nang ikasal sila. Sa totoo lang, di ba, nagdiriwang ng golden anniversary, silver anniversary, at doon nagre-renew ng sumpaan at tipanan ng kanilang pagiging isa. Totoo yan, maganda yan, very good yan. Lungkot isipin po na sa makabagong panahon, uso na yung bahala na kayo sa buhay nyo. Hindi po tayo pwedeng mabuhay na laging ganun na sinasabi, bahala na kayo sa buhay nyo. Dapat parati po tayong nakaugat sa ating Panginoon. Iyon, mali iyon. Sapagkat tandaan natin, ang pagtatalik ay niloob ng Diyos. Ito ay banal. In fact, bago magkasala ang tao, sinabi ng Diyos kay Eva at kay Adan, humayo kayo at magpakarami. So ang pagtatalik ay hindi epekto ng kasalanan. Bago pa man magkasala ang tao, niloob na ng Diyos ang pagtatalik at ang pag-iisa ng mga mag-asawang yan. Napaganda po ng sabi ni Father Fidel na niloob ng Diyos yung pagtatalik ng mag-asawa kung ito ay kasal po sa simbahan. Sa mga mag-asawa na hindi pa kasal, sana po pagsumikapan natin na maikasal sa simbahan. Sabi ng Diyos, napakahalagang utos, mahalin natin siya ng buo. At ang ekspresyon ng pagmamahal natin sa Diyos ay ang pagmamahal din natin sa ating kapwa. Sa mga mag-asawa, ang una niyong kapwa ay ang inyong mister, ang inyong misis. Kaya nga, yung pagbibigayan ninyo sa sarili sa isa't isa ay parang pagbigay nyo rin, pag-aalay nyo rin sa Diyos ng sarili nyo. Maliwanag ang sabi ni St. Paul sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso, sa mga misis, submit to your husband as to the Lord. Sa mga mister, love your wives as Christ loved His church and offered Himself up for His church. So nakita ninyo sa konteksto ng pagmamahal ni Mrs. sa mister niya at ni mister sa misis niya, nandoon ang Diyos. Binibigay ng babae ang kanyang buong pagkatao sa kanyang asawa at yung lalaki naman po napakalaga na minamahal niya ang kanyang asawang babae, hindi yung binubugbog, pinapantsimbag. So wag po nating sasaktan yung mga asawa nating babae po. Love him or her with the love of the Lord. Anong sabi ni St. Paul? In everything you do it to glorify God. Kaya dapat ang pagtatalik na nilikha ng Diyos na banal ay hindi natin dapat ginagawang masama. Sapagkat sa pamamagitan nito, pwedeng i-glorify ng mga mag-asawa ang Diyos. Pagtatalik ng mag-asawa ay pwede po nating purihin ng Diyos sa mga kabutihang ginawa niya po sa ating buhay. Kaya nga ang tawag natin, love making. And when there is love, there is God. Because God is love. Ay. Alam ko, iniisip ninyo, yung mga pasaway dyan na hindi pa kasal at hindi pwede ring makasal. Bilang mga Katoliko ay walang masama na kayo ay magsimba, pero mas mabigat pag inyong tinanggap ang Panginoon sa banal na sakramento habang kabig ng mortal na kasalanan. Eh yun naman pala, where there is love, there is God.
love ko naman siya, Father, So, pwede na. Kahit hindi kami kasal, dalawa. Sagot ko, in your 3 hands. Again, paulit-ulit in the context of marriage. At habang tayo po ay hindi kasal, ang bawat magkasintahan ay inaanyayahan ng simbahan na maging malinis, called to chastity, at umiwas sa mga bagay na mahalay gaya ng sex at masturbation, both solitary or with partner. Tandaan nyo, bago sabihin ng Diyos kay Eva at kay Adan, humayo kayo't magpakarami, pinag-isa muna niya silang dalawa. Iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina para sumama sa kanyang asawa upang sila ay maging isa. Pagkatapos nun, yun yung kasal. Pagkatapos nun, saka palang sinabi ng Diyos, be fruitful and multiply. Ibig sabihin, guys, ang pagtatalik na kalugod-lugod sa Diyos, ang pagtatalik na banal, ang pagtatalik na nakapagbibigay ng pagpapala mula sa Diyos at nakabubuti sa tao, ay sa konteksto lamang ng kasal. We are definitely going against the will of God. Bakit? Diyos ka ba? Ika Diyos. Kapag niloob ng Diyos, may dakilang layunin ang Diyos. Ano man yung dakilang layunin na yan, isa lang ang kapupuntahan niya para sa ating ikabubuti niya. When God says it, that should settle it. Even if we don't want it. Brothers and sisters, huwag po natin gawing pangit ang likha ng Diyos na maganda. Huwag natin gawing masama ang nilikha ng Diyos na mabuti. Pinapalala po ni Father Fidel na wag na natin pong gawing pangit yung nilikha ng Diyos. Wag po nating gawin na maging pangit ang mga bagay na iniregalo sa atin ng Diyos. Mga kawakap, napakabuti po ng Diyos. 7 sakramento po ang binigay niya: binyag, kumpisal, komunyon, kumpil, pagpapahid ng langis sa may sakit, banal na ordinasyon o pagtatalaga sa mga pari, sa mga madre, at sa kasal. Sana po yung mga sakramento pong yun, huwag nating abusuhin. Nakakalungkot isipin na yung iba ay mga paniki, tinatawag na paniki ng simbahan. Matapos mabinyagan ay nagsirelayasan. Di mo alam kung kailan babalik. So, sila po yung mga saradong Katoliko, kaya madoktrinahan lang ng ibang reliyon ay sumasapi sa ibang sekta kasi nga po hindi po sila ganap na nahubog sa pananampalatayang Katoliko. Napakaganda po na sa ating mga Katoliko ay may niregalo po ang Diyos, ang sakramento ng kumpisal. So, nung paket na po si Jesus, pinalala niya sa kanyang mga alagad na binyagan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, at pinapaalala niya sa mga pari, sa mga alagad na ang papatawarin nila ay pinatatawad ng Diyos. Kaya may sakramento pong kumpisal, yung komunyon, banal na komunyon. Kapag tatanggap po tayo ng komunyon, dapat nasa grasya po tayo ng Diyos, wala po sa grasya ng kasalanan. Kumpil, napakalaga na kumpil tayo para matanggap natin yung mga kaloob na biyaya ng banal na Espiritu Santo. At sa mga may sakit, yung pagpapahid ng langis sa may sakit. So, ang Santolyo po ay napakaganda, hindi po ito para ibinibigay para sa mga mamatay, sa mga para din po ito sa mga nagkakasakit. Sa ang banal na orden ng ordinasyon o pagtatalaga sa mga pare at madre, at pampito yung kasal. So, sakramento po ang kasal. Huwag nating gawing masama ang nilikha ng Diyos na mabuti. Huwag nating gawing karnal
ang nilikha ng Diyos na banal. Sapagkat tayo mismo ang masisira. Tandaan natin, yung gawing masama ang mabuti, yung gawing pangit ang maganda, gawain yon ng Diablo. Ng Diablo, ng hungang na si Satanas. Huwag po nating hayaan na parati na lang ninanakaw ni Satanas ang ating oras, na parating nilulubog tayo ni Satanas sa kasalanan. Mga kawakap, huwag po nating hayaan na madungisan ni Satanas ang ating pagkatao, ang ating katawan na templo ng banal na Espiritu Santo. Wala namang nilikha ang Diyos na pangit at masama. Lahat ng nilikha ng Diyos, mabuti at maganda. Anong ginagawa ng demonyo? Lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at maganda. Kaya wag po nating hayaan na ma-impluwensyahan po tayo ng masasamang tao. Wag po nating hayaan na patuloy tayong magpagamit sa kadimonyohan ng hunghang na demonyong si Satanas. Anong demonyo? Yung maganda, pinapapangit niya. Pa yan sa mga ginagawa ni Satanas na yung maganda, pinapangit niya. Kaya tignan nyo po, Katoliko tayong bansa, tayo yung may malaking populasyon sa Asia. Pero pang ilan tayo sa mga parapanood ng bold? Pangalawa sa Amerika. Anong nangyari sa mga kabataang Pilipino? Sa mga kabataang Pilipino na makakapanood ng bidyong ito, siguro kung may kanta sa Jesus sa inyo, anong nangyari sa ating dalawa? So anong nangyari kabataang Pilipino? Bakit tinayaan nyo na mamuhay kayo sa kalayawan, mamuhay kayo sa tawag ng laman? Nakakalungkot isipin na yung Pilipinas, katolikong bansa, pero para panood ng bold. Yung mabuti, pinasasama niya. Yun yung pagkakasala. Napaganda po ng sinasabi po ni Father Fidel na binabaon po tayo ng demonyo sa pagkakasala. Huwag po nating hayaan na ibaon po tayo ng demonyo sa pagkakasala. Labanan po natin ang mga masasamang gawa ng hungang na demonyong si Satanas. Halimbawa ay pera. Masama bang pera? Hindi masama ang pera. Pero pinapasama ng Diablo. Social media, masama? Hindi. Nakatutulong ito. Sigurado ko, niloob din ng Diyos ito. Sapagkat kung walang social media, basic example, paano tayo makapagsisimba nung panahon ng pandemya? Maganda po ng pinapalala ni Father Fidel na ang social media po ay galing sa Diyos. Nakakalungkot isipin na yung mga kabataan nagpapagamit sa Diablo. Kaya yung social media namamalit po ng gamit. Andyan yung kalaswan sa TikTok, yung mga kabataan nagsasayaw ng may mga tinatawag na bakat kung ano-ano. Para sumikat, sabi nga, para sumikat, ano nga gawin mo sa sarili mo? Ibibilad mo na yung katawan mo. Para kumita ng pera, naglalaban, nakabuka ka. Para kumita ng pera, ipapakita yung masisilang parte ng katawan. Anong nangyari sa mga kabataang Pilipino? Anong nangyari sa mga Pilipino? Tayo ay katolikong bansa pero nakalungkot isipin na minali natin yung gamit ng social media sa halip na makinig ng mga inspirational, ng mga Bible words. Ang nangyari, natutuwa pa tayong makipagkwentuhan sa mga marites, sa mga chismis. So anong nangyari? Anong nangyari sa atin mga kabataang Pilipino? Kaya kung may linyang sasabihin si Jesus sa inyo, anong nangyari sa ating dalawa? Sige nga, paano kayo makapag-uusap kayong mag-asawa kahit kayo magkalayo ng lugar? May mga nagsabi sa akin kanina, pupunta ng Australia, lungkot na lungkot sapagkat iiwan mo ang mga anak ninyo. Pero niloob ng Diyos dati pa magkaroon ng social media para magkaluyo man kayo ay magkakita, magkausap pa rin kayo. Maganda po, no? Dahil sa social media, pwede nating makausap yung mga malalayo nating mahal sa buhay. Ibig sabihin, gamitin natin yung social media hindi para ilayo yung ating kapwa-tao sa Diyos, hindi para malayo tayo sa Diyos. Gamitin po natin ang social media sa kabutihan. Gamitin po natin ang social media sa paggawa ng mabuti.
sa mga content creator na makakapanood ng bidyong ito, sana sa pagbablog maging responsable tayo. Ituro natin sa mga kabataan yung kagandang asal, hindi yung prank. Kaya nung isang araw, nabalitaan niyo sa TV yung mga gumagawa ng ghost prank, yung mga nagmumultumultuan sa kalsada, inaresto baga ng mga tanod. Kasi nga walang kabuluhan yung mga content. Ngayon, ang mga content sa social media, bastusan, kalaswaan, kung ano-ano, mayroon pang pinapaamoy yung ano niya sa kapwa niya. Nawala na ng moral. Sana magkaroon ng moral ang mga kabataan ngayon. Madali. Mabuti ang social media. Anong ginagawa ng demonyo? Pinasasama ng demonyo. Kabataan, napakaganda ng paalala sa atin ni Father Fidel na mabuti ang social media, pero dahil sa demonyo ay pinasasama niya ang social media. Kadalasan ang ginagamit ng demonyo yung mga kabataang Pilipino kasi mga inosente pa, mga kailangan pa nilang hubugin sa pangangaral ng mga nakakatanda sa kanila. Kaya sa mga kabataan, sana maging responsable tayo sa pagbablog, maging responsable tayong estudyante, maging responsableng anak, maging responsableng kapitbahay, maging responsableng Pilipino. Yung lato-lato, mabuti yan. Pero pinasasama ng demonyo kapag pinaglalaro ka niya habang may natutulog na tao. Kita nyo na sa mga kabataan na mahilig maglaro ng lato-lato, yung laruang lato-lato ay mabuti. Pero paano naging masama yung lato-lato kapag, halimbawa, si papa mo, si nanay mo, tulog tapos bigla mong kakalug-kalugin yung lato-lato, masakit ng bagay yun sa tainga. Yun ay isa sa mamaraan ng demonyo para maging masama tayo. Seriously. Huwag nating gawing masama ang mabuti, pangit ang maganda, karnal ang banal. Ganda ng paalala po ni Father Fidel na huwag po nating gawing pangit at masama ang mabuti. Napakabuti po ng Diyos dahil sa mga oras na ito, buhay po tayo. Alalahanin natin na lahat tayo ay mamamatay. Huwag po nating hintayin na kung kailan mahina na tayo, kung kailan matanda na tayo, saka pa lang natin maalala ang Diyos. Mga kabataang Pilipino, sa mga content creator na mga kapanood ng bidyong ito, kumilos po tayo na responsable, kumilos po tayo na nasa grasya ng Diyos. Sana ang panawagan ng Simbahang Katolika, mamuhay tayo ng pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. At ang isa na nga po dito ay ang kasal. Nilikha ito ng Diyos na maganda, mabuti at banal. So napakaganda ng paalala po ni Father Fidel, nilikha po ang kasal para maging tayo ay mabuti at banal. Huwag po nating baliwalain yung sakramento ng pagpapakasal sa simbahan. Isa pa sa sinasabi ng ilan sa mga magastos daw ang magpakasal sa simbahan. Hindi man po yun totoo na magastos ang magpakasal sa simbahan. Kasi ako po, dati pa akong Sacristan Mayor sa Parish and Shrine of St. Anthony de Padua, sa Parish of St. Didacos de Alcala. So na-experience ko po yung mga simpleng kasal. Mga kawaka, pwede naman magpakasal sa simbahan na hindi magarbo, hindi magastos. Kung gusto nyo ng simpleng kasal, so ang ginagawa naman base sa aking karanasan bilang Sacristan Mayor, ay pasisimbahin kayo ng pari ng linggo. So madami nang gumawa nito, yung magsisimba ng linggo, nakahalo sila sa linggo, sa regular mass sa linggo. Pagkatapos ng misa, doon ginagawa yung seremonya. Ang mahalaga doon, na ikasal sa simbahan. Sa halip na magpakasal kayo kay mayor, sa halip na magpakasal kayo kay judge, magpakasal po kayo sa pari, magpakasal po kayo sa simbahan. Produkto ng mabuti, maganda at banal na ito. At mula noon hanggang ngayon, nakapagpapabanal ito ng mga mag-asawang pinag-isa at patuloy na pinag-iisa ni Kristo. Kung ikaw ay isang artist at nilikha mong maganda, mabuti,
ang isang obra tapos pinapangit ng iba, magagalit ka. Napaganda po, no? Kung halimbawa, isa kang artist, tapos ginawa mong obra, So, kadalasan, yung sinasabi ni Father, nangyayari ito sa mga kanta, di ba? May mga gandang kanta na magaganda ang lyrics, tapos gagawing parody, na yung version ng parody, binaboy na yung lyrics, ginawa ng masama. Ganun din po sa buhay pag-aasawa, yung pag-aasawa, yung pagpapakasal sa simbahan, pagpapakasal sa pari ay mabuti, pero kapag napasukan na yung demonyo, nagkakaroon ng third party, ay nagiging masama. Huwag nating gawing pangit at masama ang ginawa ng Diyos na maganda at mabuti sapagkat mananagot tayo. Napakaganda po ng pinapalala ni Father Fidel na wag po nating hayaang maging pangit ang takbo ng ating buhay. Wag po tayong mabuhay sa kasalanan. Paulit-ulit pong sinasabi ng simbahang Katolika na sakramento ang kasal, banal ang pagtatalik, banal ang pag-aasawa. Kaya sa mga hindi pa kasal sa simbahan, pwede naman pong magpakasal sa simbahan ng hindi magarbo. Naranasan ko pa yan bilang sa Christian Mayor. So, wag na po kayong maya kung nakagaon po kayo, nakasuot po kayong pangkasal, na ihalo kayo sa misang panlinggo. Ang mahalaga, maikasal po kayo sa simbahan. I love you with the love of the Lord. God bless you. Mama Mary loves you. Amen. Salamat po. God bless po.